Hi everyone, it's me, O Friends Vlog. And for today's video, as you can see on our title, most common scam here in Istanbul, Turkey. When you travel to another city or country, very important to do a little research about scams going on in that specific place. Kaya gumawa ako ng videong ito para ma-avoid mo na din ang mga ganong senaryo dito sa Istanbul, Turkey at para wala ka na ring problema. Okay, so let's start this video. Taxi scam here in Istanbul, Turkey, especially sa mga touristic place like Sultan Ahmet and Taksim. Kapag nagpara ka dyan, make sure na sasabihin mo sa kanila na turn on agad-agad ang kanilang meter. At ang pagkakaalam ko, ang starting fare ng kanilang meter is 25 tele or make sure din na meron kang exact amount na ibibigay kasi nga mabilis sila magpalit ng pera. Example, magbibigay ka ng 50 tele, sasabihin lang nila na 5 tele lang yung binigay mo. Much better i-video mo lahat ng mga pangyayari kasi nga ngayon, lagi naman tayong naka-cellphone. So, much better videohan mo na lang para if ever magreklamo ka sa pulis, meron kang patunay. And also, gumagamit din sila dito ng mga application. Tinatawag nila na Uber. Yes, meron din naman tayong Uber sa Pilipinas. And B-Taxi. At pangalawa, ito yung bagong-bagong scam nila dito. So, hindi ko pa to nasasabi sa mga friends ko. Dito ko lang sa vlog kasi nga nung nakaraan lang nangyari to sa isa kong friend from Ecuador na pumunta sila sa isang mosque at tinanggal nila yung sapatos nila. And then pagbalik nila, wala na yung sapatos ng kanyang pati sapatos. So much better na pag pumasok kayo sa isang mosque, much better na bitbitin nyo na lang at wag nyo na lang iiwan sa labas. Patlo, speaking of sapatos, meron din mga scam dito na tinatawag nilang shoe shiner. Ito yung mga naglilinis ng sapatos, yung nagsha-shine na ganyan. Lakad kayo and then idadrop niya yung kanyang panglinis ng sapatos. Pag nakita yung nag-drop yun, wag na wag niyong ibabalik sa kanya kasi may tendency na kapag binalik mo sa kanya yan, that's the time na kakausapin ka na niya at lilinisan niya na yung sapatos mo at hihingi na siya sa'yo ng malaking halaga. 4. Restaurant scam. Kung pupunta ka sa mga matataong lugar like Taksim and Sultan Ahmet, dun ka kakain, make sure na lahat ng galaw mo, videohan mo, lalong-lalo na kung kakain ka sa restaurant. Kasi sa restaurant, ganito ang scam nila. Magbibigay sila sa'yo ng menu. Tapos, ang mga presyo doon is hindi ganun kamahal. And then, kapag time na ng bill, papalitan na nila yung menu at makikita mo yung price is mas mataas na. So, make sure na videohan mo kapag mag-order ka. At eto pa, isa pa to at nangyari din to sa friend ko sa restaurant din. Nung nag-order sila at iba yung dumating na pagkain sa kanila at siningil sila ng napakamahal. At restaurant scam na naman to na uupo ka doon at may nakita kang pagkain na nilapag sa'yo, tanungin mo kung eto ba ay kasama sa in-order mo. Kasi minsan naglalagay na sila doon ng appetizer agad-agad. Hindi natin alam kung included ba siya sa in-order. Better tanungin nyo na eto ba kasama ba to sa in-order namin o hindi. Tanong at mag-take ng video sa lahat-lahat para, sabi ko nga sa inyo, para kapag reklamo ka, meron tayong resibo. Okay? At i-check nyo ang inyong resibo. Kasi minsan, yung kinain nyo, hindi iyon yung presyo, sobra yung nilagay nila. Ganyan talaga sa Istanbul, Turkey. Hindi ko na rin naman nila lahat, pero maging maingat na lang tayo kasi nangyayari po talaga yan. Okay? 5. Yang mga perfume scam, madami niyan sa Sultan Ahmet at sa Taksim. Nangyari din to sa amin. Once na may nakita ka nagbebenta ng perfume sa daan or naglalakad siya na marami siyang bit-bit na mga perfume, wag na wag mo siyang hahawakan. Deadmahin mo na lang siya. Once na hinawakan mo na yan, kailangan bayaran mo na yan. Once na sasabihin mo, oh, hinawakan ko lang ganon. Hindi, magwawala na yung nagbebenta. Pang-anim, katulad ng perfume scam, ganun din sa pagbebenta na rose. Yan, yung mga selling roses sa daan.
wag na wag mo rin hahawakan na, ang ganda naman nito, pa-picture naman nito. Wag na wag mong hahawakan, okay? Once na hinawakan mo na yan, akala nila, bibilihin mo na, mag-aas na sila sa'yo ng peras. Pang-pito na tayo. So, nightclub scam. Karamihan ng nai-scam sa ganito is mga solo traveler, lalo na kapag male. Okay? At karamihan na sa nai-scam na ganito kapag napadpad ka sa Taksim at lalo na sa Istiklal. Tama ba yung pronounce ko? Basta dyan, ilalagay ko na lang kung saan yung lugar na yan. And ang modus nila ganito, mag-isa ka. Tapos pag nakita nilang take ka ng picture, tapos mag-isa ka lang, lalaki ka, makikipag-friend sila sa'yo. Tapos, sobrang usap-usap nyo na ganito, yayain ka nila sa bar. Hanggang maging kayo, inom-inom na kayo. At lalasingin kinala until pagdating na malasing ka nila, ikaw na ang magbabayad sa lahat ng bill at iiwan ka nila sa ere. Katulad ng sinabi ko sa nightclub scam, yung pa-friendly-friendly, eto din. May scam din silang ganito. Will ask you to be your tour guide, free tour guide. They will ask you cigarette. They will ask you to go somewhere, ganon. Kung babae ka, wag kang magmaganda na may nakikipag-friend-friend sa'yo ang Turkish man. Kasi be careful, baka kung saan ka dalhin yan. Baka ma-scam ka pa. At kung saan-saan ka pulutin. So, hindi ko naman nilalahat, okay? Maging ready ka lang at basta, wag na lang kayo makipag-usap sa stranger. Eto pa, truly talaga to. Tong fake police scam. May mga nagpapanggap na police, lalo na sa mga matataong lugar. Magtatanong sila ng inyong passport and then magtatanong sila ng inyong wallet. Pag narinig nyo na about ng wallet, wag na kayong maniwala na police yan. Kasi ang mga police, bakit pa nila tatanungin ang inyong wallet? Once na tinanong ang inyong passport, kita nyo lang yung photocopy ng inyong passport, okay? At saka kapag tinanong na about sa inyong wallet, magtaka na kayo dyan. And lastly, sabi pala ng partner ko, meron din palang scam na nangyayari. Yung nagbebenta ng Smith. Smith, yung bilog na tinapay nila dito sa Turkey. Once na nakakita kayo na nagbebenta nun at may ipapakita akong clip, much better na wag nyo na lang tulungan, okay? Don't feel bad na hindi ka tumulong sa kanya. Pero save mo na lang yung sarili mo kung sakaling scam man yun or what. Kasi once na tumulong ka doon, manghihingi siya ng pera at ayun, nabudol ka na. So I hope wala nang mai-scam sa atin pagdating natin dito sa Turkey kapag nagbakasyon ka para hindi na rin sakit sa ulo. And thank you so much for watching and I hope meron kayong natutunan at see you here in Turkey. Bye!